Yun good morning. Sa video ito, bibigyan tayo ng tips kung paano makakasurvive sa gantong summer ride. Summer na sa Philippines, sobrang init. Ngayon ang heat index maabot ng 38. Malakas yung mga heat exhaustion. Pag kami naalas ka, heat stroke. Kaya sa video ito, bigyan ko ng 5 tips kung paano maiwasan mga nabanggit natin: heat stroke and heat exhaustion. Let's go! Sa gantong summer ride, unang-una, maganda pagplanuhan maigi. Planuhin kung ano oras yung ride out. Gaya ng ride out namin ngayon, nag-ride out kami from Quezon City 3 AM. Kaya ito, na-enjoy namin na malamig-lamig pa. Pag nag-ride out kasi ng may sikat na ng araw, mga alas 6, alas 7, wala na. Sa first second hour ng ride mo, aabutan ka na mainit. Kaya hanggat maaaring yung summer, aga natin yung ride out. Sa gantong maaga na ride out, syempre kailangan magbaon ng ilaw, headlight tsaka taillight, para visible ka, makita mo rin yung dadaanan mo, iwas aksidente. Yan, sa pananamit naman, naka light color clothing tayo. Tapos ngayon nagdala ako ng ating white sleeves. Kasi pagka gantong light colored clothing, yung sikat ng araw nare-reflect back niya. Unlike kapag ka dark, ma-absorb niya yun. Tapos yan, hinti katawan mo. Yan, light colored clothing. At the same time, sunscreen. Lagay kayo niyan. Sa paglalagay ng sunscreen, mga SPF 100 above. Tapos sa kumakahanap kayo nung pang sport talaga, yung kahit magpawis ka, hindi basta-basta mawawala. Then apply 20 minutes before ma-expose sa araw para mag-settle yung sunscreen sa balat mo. And then follow mo na lang kung ano yung nandun sa directions ng bote. Usually naman yan, re-apply every 2 hours. Pagka kasi nakalagta mo yung sunscreen, yan, diyan ka madali ng sunburn, pakapin. Medyo ramdam na natin yung init. Pagka gantong medyo mainit na, sobrang halaga na pacing ka talaga. Kung meron kang heart rate monitor na nakakabit sa cyclometer mo, ganda yan. Hanggat maaari, babad ka ng mga zone 1, zone 2 para hindi mag-overheat yung katawan mo. Pace yourself. At syempre, napakalaga ng ating hydration. Sa hydration, ito gumamit ako ng vacuum insulated na Camelback Podium. Para yung iinumin mong tubig, laging malamig. Kasi pagka mainit ang tubig mo, tapos iinumin mo, hindi na makakatulong yung magpababa ng core temperature mo. Kasi lalo mahalas pa. At syempre, yung electrolyte din natin. Kaya may 2 bote akong gamit. Isang pantubig, isang pang Gatorade, Pocari. Tapos ang interval ng kada inom ng fluid, every 15 minutes. Ang ginagawa ko dyan, isang puno ng bibig ko, yung iniinom kong fluid every 15 minutes. Kasi pag nag-hydrate ka na, uhaw ka na, palapit ka na sa dehydration yan. Kaya huwag mo na paubutin dun. Unahan mo na uminom ng fluid. At ito yung mga things to watch out pagka nakakaramdam ka na ng heat exhaustion. Pag yung pawis mo sobra-sobra na kahit nakapagpahinga ka, tapos pagka medyo nakakaramdam ka na ng hilo, mabigat na sa pakiramdam, tapos pagka nakakaramdam ka na ng pulikat, ayan, medyo hanap ka na ng silong, tigil ka na, inom ka na ng electrolyte na base na drink. Tapos kung may bimpo ka,
basahin mo ng malamig na tubig, punos mo sa katawan mo. Ayan. Kaya ulitin natin, silong ka, pahinga na, tapos inom ng electrolyte na base na beverage, mga Pocari, Gatorade, tapos basahin mo yung bimpo, punos mo sa katawan mo para makatulong magpababa ng temperature ng katawan. Eto na master, heat stroke. Pagka bigla nang tumigil yung pagpapawis ng katawan mo, tapos parang wala ka na sa sarili, sobrang bilis ng tibok ng puso, tapos nandun ka sa stage ng confusion, wala na, itigil mo na yan. Kailangan mo na tumawag ng tulong kasi kailangan na ng medical assistance pagka ganyan. At ayan mga master, mga kakaunting tips natin kung paano makakasurvive sa gantong padyak sa initan. Ingat kayo master, hindi biro tong gantong padyakan. Kailangan may pagsasanay talaga, yung ma-acclimatize ka o yung masanay yung katawan mo sa gantong init. Kasi pagka nabigla ka, delikado. Ayan, salamat sa panonood. Sana nakatulong.